Pagtawag sa pagsamba, awit 77 bilang 1 hanggang 20. Kaaliwan sa panahon ng bagabag. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako ay dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ng aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako ay nagdidili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patuluging waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinanong ang sarili. Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyong bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaari sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahil sa iyong galit, ang gawa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isip. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa sannilikha. Dahilan sa iyong lakas, ang mga hirang mo'y natubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap at mga ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin nanggagaling ang mga kulog na katulad ng palasong sibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng iyong kidlat ay tanglaw ng sasansinukob. Pati mundo ay nayanig na para bang natatakot. Ang landas mong yaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakakita ng bakas mong iniwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayang mong parang kawan. Si Moses at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Yun naman po, tayo po'y dumulog at manalangin, lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pribilehiyo, Panginoon, na muling makasamba sa pamagitan ng awitan, pakikinig ng iyong salita. Nawaya patuloy niyong gamitin ng inyong lingkod na tagapagsalita, Panginoon, sa umagang ito. Naway kayong magbigay sa kanya ng katalinuhan at patuloy siyang gamitin daluyan ng pagpapala. Ngayon din po, Panginoon, sa bawat isa na gamitin niyo rin po ang aming puso, ang aming isip. Patuloy niyong buksan, Panginoon, upang matanggap naming buo ang inyong mensahe. Maganda man to o pangit sa aming pandinig. Nawaya, buong buo namin tanggapin ito, Panginoon, bilang inyong salita. At patuloy namin dinadalangan rin po, Panginoon, ang aming pag-aawitan. Nawaya, makarating, Panginoon, ang pagpupuring ito, Panginoon, sa inyo. At patuloy namin dinadalangin ang oras na ito, patuloy namin tinataas sa matamis sa pangalan niya na si Jesus. Amen.
His love is deeper than the sea. His mercy isn't failing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As the moon of my heart is lit, I remember
sa isang pastoral na panalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa umagang ito na kami ay muling makakasamba sa inyo. Humihiling po kami ng inyong patnubay sa amin at malakas na signal ng internet para sa gayon ay hindi maabala ang aming panonood ng pagsamba para sa iyo. At ang salita mo na siyang maririnig namin ay maging maliwanag sa bawat isa. Gamitin mo po ang inyong lingkod, Bishop Leo Alconga, sa kanyang pangunguna sa pagbabahagi ng salita mula sa aklat ni Habakuk. Hayaan niyo po na lubos kaming magtiwala sa iyo kahit sa ganitong kapanahunan na mayroong pandemic sa aming lugar. Ilang buwan na rin kami, Panginoon, na halos nakakulong sa aming mga tahanan. Subalit ang iyong salita, hindi kailanman ito maikukulong. Hayaan niyo na makapagpalakas ito ng loob sa bawat isa sa amin. Gayun din po, inihiling ko ang inyong pagsama mula sa aming Pangulo ng aming bansa. Siya ngayon ay merong karamdaman at tumihiling kami ng tulong para sa kanya at sa kanyang pangunguna din para sa kinakarap ng pagsubok ng aming bansa. Tulungan mo rin ang IATF sa kanilang pangunguna para malabanan itong paglawak ng karamdaman sa aming bansa, itong COVID-19. Maging ang mga frontliners, tutulungan nyo rin po sila. Amin pong pagkatiwala rin sa iyo ang aming mga iglesia mula sa Pasig, dito sa Laguna, doon sa Valenzuela, nariyan sa Taytay, at meron pa sa Cavite. Maging ang aming outreach doon sa Bulacan. Hayaan niyo po, Panginoon, na ipagkatiwala ko sila sa inyo. Sa mga kapastoral na kasama ko, tulungan niyo po na mapangalagaan pa rin. Kahit sa ganitong panahon ay mapakain sila ng spiritual na pagkain mula sa inyong salita. Humihiling din kami ng pagtulong ninyo sa mga kabataan namin na meron silang online din, ang mga youth, maging ang aming Sunday schools. Humihiling din po kami ng inyong pagpapala sa finances ng bawat churches. Bagamat po bumaba ito dahil sa aming kalagayan, humihiling kami na ang katapatan ng ilang mga kapatid ay manaig pa rin sa kanilang pagkakaloob sapagkat marami pa rin naman ang meron pa rin mga trabaho. Gumawa po kayo, Panginoon, ng pagkilos sa kanilang mga puso at ibigay nila ang kanilang mga kaloob para sa iyo sa iba't ibang kapamaraanan. At umaasa kami na ikaw ang magpapala sa bawat isa rin sa mga nagtatapat sa iyo. Hayaan niyo po sa inyo namin ipagkatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang pagpapala po ng dakilang buhay na Diyos sa bawat isa sa inyo. Nakasama po natin dito po sa pagdiriwang ng Philippines Arise. At salamat sa Panginoon na sa panahon ito ng mga maraming malalaking pagsubok sa ating buhay, sa ating bansa, pwede po tayong manikluhod sa Diyos. Pwede po tayong lumapit sa Diyos at pwede po tayong magbigay ng ating pagsamba, pasasalamat, ng ating papuri at pagkakilala na sa lahat ng ito hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Kanya na tao sa puso ang ating pananamba ng Kanyang kadakilaan, ng Kanyang katauhan sa ating buhay, sa ating bansa. At ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating buhay, ay mga bagay-bagay na nagdudulot sa ating na lumingon, tumanaw kung ano ang kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang topic na binigay po sa akin ay yung pong makikita po sa Lamentation 3:22 and 23. Pinamagatang the faithfulness of God through all generation. Pabasahin ko po ang talata. Ang sabi po niya, because of the Lord's great love, we are not consumed. And for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness.
Napakaganda po na batayan ito ng ating pananaw sa nangyayari sa ating kapaligiran. Napakagandang pananaligan ito sa pagharap natin ng mga mabibigat na bagay na sa atin lamang wala tayong kakayahang bigyan ng lunas. But God is always there for us. But God is always ready, willing to help and to give support. That's why sabi ni Jeremiah, great is thy faithfulness. Ang salitang faithfulness po ay may kahulugan po ayon po sa dictionary. Ang ibig po sabihin ng salitang ito ay true to one's word or promises. Tapat siya sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Yan po ang ibig sabihin ng salitang katapatan. Reliable, trusted, and covenant. Maasahan. Ari natin ilagak sa Kanya ang anumang nasa sa atin. At atin pong maasahan din na siya ay gagalaw at siya ay kikilos para sa atin. Constant, loyal, dependable, honest, steadfast. Ito po ay kabuuhan o iilang sa maraming kabuuhan ng kahulugan ng salitang faithfulness. In fact, sa Bible po, ang salitang faith ay ginamit po ng 270 times. Faithful, 83 times. Faithfully, 18 times. Faithfulness, 59 times. Ako po natin ipagpatuloy ang ating pagbigay ng kahulugan sa dalawang talatang ito in verse 22 and verse 23. Bigyan po natin ng background kung bakit ito ay nabanggit at naisulat ng propetang Jeremiah. Una po, he described the situation of the nation. Ang descriptive situation po ng nation ay makikita po natin sa verse 1, chapter 1 to chapter 2. Sinabi niya the nation is destroyed or was destroyed. The nation is in disarray. The people were in slavery. Imagine that, from glory to slavery. The people who were chosen by God for a special purpose is now being seen by the people outside of the nation na bilang mga kawawa dahil po sa ginawang invasion po ng Babylonians. Ginawang kalupitan ng Babylonians sa kanila. Kaya po ang sabi po niya, the hearts of the people cried out unto the Lord, and the wall of the daughter of Zion, and let your tears flow like a river day and night. Sobra-sobra po ang kanilang kalagayan. Arise, cry out in the night. Wala pong oras na hindi sila umiiyak. Naawang-awa po sila sa nangyari sa kanilang mga bansa. Ang sabi pa dito, and all who pass your way clap their hands in ridicule, scoff, and shake their heads. Hindi sila makapaniwala na ito po ang nangyari sa bansang dakila. Pangalawa po, after watching and noticing chapter 1 and chapter 2 of the situation of the nation, tinignan naman niya ang kanyang sarili in chapter 3. Ang sabi niya, I am a man who have seen affliction. I am a man who walk in darkness rather than light. Ang aking pong aking balat, my skin and my flesh grow old suddenly. And he made me dwell in darkness like those long dead.
Awang-awa rin si Jeremiah sa kanyang sarili. He has walled me so I cannot escape. Even when I call out or cry for help, it seems that God does not listen to me. But then, He has barred my way with block of stones. He pierced my heart with arrows from His quiver, and like the nation who became a laughing stock, ang sabi niya rin dito, I became the laughing stocks of all the people. Naging katawa-tawa o naging katatawanan ang bansa Israel. Ako rin. At habang ramdam niya ang sakit na kanyang dinananas, ang pait, pikati ng kanyang buhay, ang sabi niya, I remember my affliction and my wandering. I remember the bitterness and the gall. I remember them, and my soul is downcast within me. My splendor is gone, and all that I have hoped from the Lord. Nangawala bigla ito. Pero sabi niya, but then I remember something. More than I remember the tragedy, more than I remember the problems and the crisis of life and on the life of the nation. Ano po yun? Ano po ang naalaala niya? In verse 22, naalaala niya ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos so that hindi tayo napapahamak. I remember the Lord's great love. That's why we are not consumed. Naalaala niya rin in verse 22, God's compassion never fail. Sabi niya, ang kahabagan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. And in verse 23, naalaala niya, in spite of what this is all about, the tragedy, hopelessness, and pain, and tears, naalala niya, great is thy faithfulness. Pause for a while. Kung nakikita natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas, nakikita natin ang kalagayan ng ating maraming kababayan, nakikita natin ang maraming mga pangarap ng ating bayan at ng ating kabayan na biglang na parang because of this crisis, because of this pandemic. Ganyan din si Jeremiah, kanya lang meron siyang naalaala. Naalaala niya ang kadakilaan ng katapatan na Diyos. And then in verse 24, naalaala niya that the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. Ang totoo po niyan, kasama po ako ninyo. Gustong-gusto ko nang matapos ang mga paghihirap nito. Gustong-gusto ko nang makaranas tayo ng kahit man lamang maaari sabihin natin 60 to 70% lamang na pagbabalik ng normality sa ating bansa, sa ating buhay. Pero ang sabi niya, the Lord is my portion, therefore I will wait. I will wait for Him. May gagawin ang Diyos. Hindi pala natin nakikita. Ang sabi nga ng awit na Waymaker, siya ay gumagawa kahit hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. Because God is the Waymaker, the promise keeper, light in the darkness, miracle worker. Ganyan po ang ating Diyos. Maaari sa ngayon hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita. But remember this, the Lord is our portion. Yung mga bagay na nakikita natin, hindi yan ang portion na. Our portion is with God. The Lord is our portion. Yan po ang sabi
ni Propeta Jeremiah. Naalala niya in verse 26, it is good to wait quietly for God's salvation. It is good to wait quietly for God's salvation. Mag-antay tayo sapagkat gumagawa ang Diyos. Kahit hindi natin nararamdaman, gumagawa ang Diyos. Naalala ko isang halimbawa nung magkaroon na ng liberation ang Europe, especially the country Germany. Meron pong mga underground prison houses. At nang ang Allied Forces po ay pumasok doon, ay sa isa pong portion ng underground prison, ay nakita po nila sa wall ang nakasulat, I believe in God, though I do not see Him. I believe in love, though I cannot feel it. I believe in hope, though it seems far away. Ito po ang nangyari sa kalagayan ni Jeremiah. Subalit sa lahat na ito, itong from verse 22 to verse 26 na describe niya that he remembered, isa pong may powerful binder po ito that holds them together. Walang iba kundi ang katapatan ng Diyos. God's faithfulness. Salamat po sa Panginoon. Sabi niya, when I remember them, therefore I call to mind these things. I have hope. Ngayon po, paano po natin makita ang katapatan ng Diyos na gumagalaw sa ating kapaligiran? Ang sabi po ng isang talata, in Psalm 119:90, ito po ang sinasabi, your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures. Salamat sa Panginoon. His faithfulness continue through all generation, and He established the earth and it endures hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang sa panahon na magbagong panahon pag ang Panginoon sa Kristo ay bumalik na. Paano po natin nakikita na susubaybayan ang katapatan ng Diyos? Una po, sa kanyang mga gawa, by His works. God's faithfulness means that God will always do what He has said and fulfill what He has promised. Psalm 33:4, for the words of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Ang salita ng Panginoon, kanyang binibitaw ang mga salita, pangako, ito po ay totoong totoo. At siya'y tapat sa kanyang mga sinabi. Hebrews 6:18, God cannot lie, nor can He break an unconditional promise that He says He will fulfill. Every covenant He made is kept. Joshua 23:14, nung malapit na sila sa lupang pangako, nagtipon-tipon sila before the crossing of the Jordan River, at ang iba may agam-agam, ang iba ay takot na takot. Marami rin silang nababiltaan doon sa kabila ng pampang ng River Jordan. Ang iba ay parang tila bagay gusto nang bumalik kung saan sila nanggaling. Pero ito po ang sinabi ni Joshua, you know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God has failed you. Wala pong kabiguan ang ibinigay sa inyo ng Diyos. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Hallelujah. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Tatakot ba tayo sa bukas? Tatakot tayo sa ating hinaharap? Ating muling yakapin. Let's embrace the Word of God.
the word that is true. Every word has never failed. Every promise has been fulfilled. Sabi ni Joshua sa kanila. Pangalawa po, not only by His words, but by His works. Isaiah 25:1, O Lord, you are all my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things, things planned long ago. O Lord, you are my God. I will exalt you, because in perfect faithfulness you have done marvelous things, things planned long ago. Bago natin malaman yan, may plano na ang Diyos sa atin. Sabi nga ng Jeremiah 29:11, siya rin po ang sumulat noon. Sabi, God has a wonderful, glorious plan for your life. Plan for good, not for evil. Plan to prosper you and to give you good hope. Salamat po sa Panginoon. Psalm 77:10-12. Then I remember the years of the right hand of the Most High, and then I will remember the deeds of the Lord. I will remember your miracles of long ago. I will meditate on all your works and consider all your mighty works or deeds. Ito ay ang panahon na kung saan si David ay discouraged. Si David ay talagang nasa panahon ng kaligaligan ng buhay. Was troubled, persecuted, misunderstood. But he stood on the words of God. He stood on the works of God. Tanong ko sa inyo, wala bang ginagawa ang Diyos sa buhay natin? Kailan huling panahon na naranasan natin na may ginawa ang Diyos sa ating buhay? Kung minsan nakakalimutan natin. Pero ayon po sa banal na kasulatan, alam ko po may ginagawa ang Diyos sa atin. Kahit hindi natin naramdaman, hindi natin nakikita. May ginagawa ang Diyos na maganda para sa ating buhay. May ginagawa at may gagawin ang Diyos. Magandang bagay sa gitna ng mga ito na hinaharap natin. Magandang bagay ang gagawin. Patuloy na gagawin ng Diyos. One day, makikita natin the mighty power of God's deliverance in our nation, in our family, within ourselves. Makikita po natin yan. Malapit na po. Malapit na po. Huwag po tayong bibitaw sa mga gawain ng Diyos sa ating buhay. His works are permanent. His faithfulness endures through all generations, and He established the earth, and it endures until today, until tomorrow. It endures. Salamat po sa Panginoon. And then, we can witness the demonstration of God's faithfulness through our worship. That's why this celebration is being celebrated today and in the coming days. May nagsabi po, to worship God is our supreme duty. To worship God is our greatest need. To worship God in spirit and in truth is our greatest privilege. Our calling is to worship the true and only living God. We are saved to worship, first of all. From the beginning of time, God desires His people, His creation, to worship Him. Tinanong ni Pero si Moses, anong dahilan? Bakit na
gusto mong kunin ang mga Israelitas. Ang sabi ni Moses, because God told us, or told me, let my people go because they will worship me. Yan po ang pangunahing gawain natin, to worship God. To worship His character described in the Bible that is full of love, mercy, and great faithfulness. To worship His covenant that never fails. Not the covenant, to worship the God of covenant, because His covenant never fails. And to worship God in times of crisis. Ito po ang karanasan ni Jehoshaphat. Panginoon, di namin alam kung anong aming gagawin. Panginoon, ano ba ang aming gagawin? Ang sabi ng Diyos, pumunta ko sa temple, worship me. And while they were worshiping, God has done all powerful things. Nagkaroon ng confusion ng mga nation that were about to attack the nation of Israel. Sila mismo ay nag-away at sila mismo ay natalo dahil sila po ay nag-away. Babasahin ko po ang isang dakilang talata dito po sa Psalm 89 na ito po ay sa aking palagay is a worship passage. I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth I will make your faithfulness known through all generations. I will declare that your love stands firm forever, that you establish your faithfulness in heaven itself, and that you said, I have made a covenant with my chosen one, and I have sworn to David my servant, that I will establish your line forever and make your throne firm to all generations. And the last two verses po specifically refer to David. But the first three verses ay applicable po sa ating lahat. And then dito po sa Psalm 103, ito po ang sabi niya, praise the Lord. Ito pong word na praise at ang yung kanina rin sa Psalm 89, I will sing. That's a component of our true worship with God. We sing praises. At ito naman, praise the Lord. We declare the goodness of God through our praises. The power and the authority of God through our praises. That is the demonstration of how God is to us and we to His people. Enter into His gates with thanksgiving. For we are His people, we are His creation, and His love never fails. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Come, it's time to worship God as we have never done it before, with greater intensity, with greater intention to really please the heart of God, the desire that our worship is acceptable to God. Ano po ngayon ang ating practical na response? Number one, we should always remember to trust God because He is always faithful. Number two, we should always rely on what He can do for us. We rely on what He can do in this COVID pandemic. We totally rely that one day He will give breakthrough. He will open the walls
that blocks the blessings to come, the healing to come. God, we rely upon you and we depend upon your power and authority to destroy, dismantle the power of darkness that is in our land today. Sabi nga sa Isaiah chapter 60, arise, for your light has come, though there is darkness, and yet the glory of the Lord has come. Arise, and let the glory of the Lord shine upon us all. And then not only we rely, but we will commit our lives and everything that precious to us, that is precious to us, to Him. For He is faithful. He is faithful. Praise God. He is faithful in all generation. Bangon Pilipinas. May magagawa ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Takila ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. In the name of Jesus, let the mighty flow of the Holy Spirit be upon us, upon our nation, upon our family, upon the Church of God. God is faithful. Faithful always. God bless you. Tayo po'y manalangin dahil ang Diyos. Salamat po sa pagkakataon ito. Salamat sa inyong mga pangako, sa iyong mga salita. Salamat o Diyos, nasa gitna ng mga hinaharap namin na mga kabigatan sa aming bansa, sa aming buhay, sa aming mga pananambahan, sa aming mga tunay na iyong tinubos na nampalataya sa inyo. Salamat, nandiyan ka. Ikaw po ang gagawa ng himala. Ikaw po ang magbukas o magbubukas ng makapangyarihang paggalaw ng inyong glory, honor, and all praise, because you are indeed God who is faithful to all generation. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, at tayo ngayon ay dadako sa ating pagpuputol-putol ng tinapay, tulad ng ating ginagawa na tuwing unang linggo ng buwan. Tayo po ay dadako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon na matatagpuan dito sa unang Korinto 11. Palagi natin binabasa ito. Makibukas po kayo sa akin, unang Korinto 11, magmula sa talatang 23. Babasahin ko po. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink the cup of the Lord, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Maganda po itong sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sabi niya, do this in remembrance of me. The bread, yung tinapay po,
siyang larawan ng katawan ng ating Panginoong Hesus na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo upang mamatay para sa atin. Pambayad sa ating kasalanan, pantubos para sa ating mga kasalanan. Ganon din naman ang saro ng alak, ang siyang larawan ng kanyang dugong tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, tanging pangugas ng kasalanan ng tao. Ginagawa po natin ito in remembrance of the Lord Jesus Christ. Maganda po yung salitang yun. In remembrance of me, sabi niya, ginagawa niya ito. Ano pong inaalala natin sa kanya? Ito pong mismong ginawa niya nung kanyang pusang ibigay ang kanyang sarili upang magdusa alang-alang sa atin. Upang siya ay mamatay, pero salamat sa Panginoon, namatay siyang tunay, siya inilibing sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. So, ginagawa po natin ito, hindi katulad ng dati nating kinagisnan. Ngayon, hindi lamang natin nire-remember yan, nire-remember po natin yung mga elementong yan na representasyon ng kanyang katawan at dugo na tigis doon sa krus ng Kalbaryo. Meron pong malaking relevance sa atin yan. Merong malaking kaugnayan sa atin yan. Nagbabadya ito na talagang nung panahong yon, 2,000 years ago, nung ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo alang-alang para sa atin, ay ito ang naging dahilan upang ang ating mga pagkakautang na dapat bayaran ng kasalanan, ng kamatayan dahil sa kasalanan, ay mabayaran. So, ransom. Remember the ransom that the Lord Jesus Christ has paid for the penalty of our sins. Yung po ang inaalala po namin. At yan ay ginawa po ng Diyos. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang anak. Ganon din naman ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya tumawag ng saklolo. Talagang naging masunurin siya sa banal na kalooban ng Diyos upang ang gawain ng pagliligtas ay mangyari doon sa krus ng Kalbaryo. At tayo ngayon, na mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron tayong kaugnayan, kaya yung po ang relevance niyan. Ransom has been paid, we remember the love of God, and we remember what Christ has done for us that brought Him to break His body and shed His blood, precious blood on Mount Calvary. Pero may binabanggit din po sa atin ang banal na kasulatan, ang sabi niya, kung tayo nagtitipon upang lalahanin niyang tinapay na larawan ng kanyang katawan at ang saro ng alak na larawan ng kanyang dugo, dapat magsisiyasat din tayo. Sapagkat kung tatanggap tayo ng mga larawang yan, simbolong yan, nang hindi tayo nagsisiyasat sa ating mga puso, may taglay tayo mga kasalanan dyan, anumang bagay yan, ay hindi po nagiging kalugod-lugod sa Diyos, at sabi niya nagkakasala tayo laban sa katawan ng Panginoon. Kaya meron po tayong ilang sandali na magsiyasat ng ating mga sarili. Pagkatapos ay magpapasalamat ako at tuloy-tuloy na tayo sa pagbubulay-bulay, pagpuputol-putol ng tinapay at sharing of the cup ng Panginoon. Papasalamat po kami, amang banal na dakila sa lahat, na iniwan mong gawain para sa amin, na alalahanin ka po namin sa tuwinang kami nagkakatipon upang ang ginawa mo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo na ibigay mo ang iyong sarili bilang kabayaran para sa aming mga kasalanan ay matupad. At ikaw ay nagtigis po ng dugo roon na panghugas ng kasalanan, walang ibang panghugas ng kasalanan namin na ikahuhulog namin tiyak sa impyerno, pero salamat, sinakloloan mo kami sa takdang panahon. Nagpapasalamat po kami dahil dyan naugnay kaming muli sa inyo. Binayaran mo sa pamagitan ng iyong kamatayan at pagtitigis ng dugo ang buong kasalanan po namin, buong pagkakautang namin sa Ama, at siya'y nalugod sapagkat nung ikaw ay libing sa ikatlong araw, muli kang nabuhay, patunay na natuwa ang Diyos Ama. Nagpapasalamat po kami. Narito ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, at ang saro ng alak na simbolo ng iyong dugo, amin pong pagsasaluhan ito ng masaya sapagkat ito ay simbolo ng aming katubusan na ginawa ng aming Panginoong Hesus. Noong gabing ipagkaloob ang Panginoon ay dumumpot siya ng tinapay. Pagkatapos ng makapagpasalamat, kanyang sinabi, itong aking katawan na nabugbog ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magkakatipon bilang pag-aalaala sa akin.
tanggapin po natin sabay-sabay ang tinapay. Nung sila'y makakakong ganun din ang kanyang ginawa, yung alak na sinasabi, ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom bilang paggunita sa akin. Tanggapin po natin sabay-sabay ang saro ng alak na simbolo ng kanyang dugong tumigis, panghugas ng ating kasalanan. Praise God. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Papasalamat po kami, Amang Banal, na mapagpala sa lahat sa paintulot mong makasamba kaming muli ngayong araw na ito sa gitna ng pandemic. Nagpapasalamat kami na kami ay kapakinig ng mga salita mo, makaawit at makisalo dito sa dulang pangalalahanin po namin ang iyong dakilang pag-ibig doon sa krus ng Kalbaryo, ginawa ng aming Panginoong Hesus. Papasalamat kami sa mga hamon dumating sa amin ngayon, na kahit pa mahirap ang buhay, na kahit pa anumang hamon at kagaya ng narinig namin, ay pwede po naming pagtagumpayan yan ng masaya dahil ang Panginoon ay sumasa amin. Pagpalayan mo sa amin ng mensahe yan, maging kalakasan po namin yan, patuloy na maging energy namin habang kami ay naglalakbay sa sanglibutan ito. Salamat sa buhay ni Habakuk, Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita hamon sa amin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Hilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Siya nawa. There are things as we travel deserts, shifting sand that transcends all the reasons of man, but the plans that they can never be held in Mount Calvary. I believe whatever the cost, and when time has surrendered and earth is no more, I still cling to the rugged cross. I believe that the Christ who was slain on that cross has the power to change lives today. For he changed me completely. A new life is mine.
And